Amen. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Salamat po. Tayo po ay dadako sa pagbibigay. Saan ito man din po ay pakikip po sa gawain na wala po pagbibigay. Kulang po ang gawain. Ito po ay kulang po ang ating paglilingkod. Yun po. Dito po tayo magpagpukas po kayo sa akin sa Roma. Sa Roma, chapter 12, verse 1. Sabi nga po dito, kahit po ni Apostol Pablo, na ito po ay pinapaalala po sa atin kung paano po ang paglilingkod natin sa Panginoon. At ang ating mga buhay, dapat lang po na yun po ang offering natin na buhay sa Diyos. Ngayon, sabi niya po dito, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Nang pinapaalala po sa atin ni Apostol Pablo na ang mga buhay po natin, dapat po natin gawin na maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dahil yun po ang nararapat na ang ating mga buhay, ito ang i-alay natin sa ating Panginoon bilang buhay na handog para sa Kanya. Iba po, kasi ang ating mga buhay, yun po ang importante sa ating Panginoon. Na ihandog natin, gawin po natin maging banal ating mga buhay. Kung ano man po yung mga kasalanan, iwasan po natin yan. Huwag po natin tangkilik sa ating mga buhay. Di ba po kasi ang paglingkod natin sa ating Panginoon, kailangan po natin maging karapat dapat tayo sa paningin ng ating Panginoon. Di ba po? Kaya yun mga kapatid, ito po ay pinapaalala lang po ito sa atin ng Apostol Pablo. Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Di ba po? Na ang gusto ng Panginoon, maging malinis tayo sa Kanyang harapan. Di ba po? Na maging kalugod-lugod ang ating mga buhay sa ating harapan. Maging sa buhay natin, sabihin man din po natin na para tayo mga manang. Totoo man din ako, manang talaga, matanda na ako. Pero sa inyo mga kabataan, talagang ang nais lang po ng Diyos, ang buhay nyo, na patuloy yung handog sa ating Panginoon, na bilang kalugod-lugod na, di ba po, na wala pong bahid ng kasalanan sa mga kabataan. Di ba po, maging sa atin din man din mga matatanda, kailangan natin maging kalugod-lugod lang din tayo sa ating Panginoon. Di ba po, na kung ano po yung hindi dapat sa paningin ng Panginoon, huwag na po natin gawin. Di ba po? Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon. Nasa buhay po ni Apostol Pablo, na ito po ay pinapaalala lang po niya sa atin. Na maging maayos po tayo sa harapan ng Panginoon. Ano man po yung mga bisyon kasalanan, ano man po yung mga pinapakita ng Diablo, ano man po yung pinapagawa sa atin ng Diablo, dapat po natin iwasan. Di ba po? Kasi hindi po yung dapat natin buhay. Ang kailangan ng Diyos, ang maging kalugod-lugod ating mga buhay bilang handog na buhay ating mga buhay. Di ba po? Kaya yun. Amen. Salamat po sa ating Panginoon na talagang pinapaalala po ng Apostol Pablo sa ating mga buhay na maging kalugod-lugod pa ating mga buhay sa harapan ng Panginoon. Kaya yun, dadako din po tayo sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 and 10. Di ba po? Yun, sabi niya po dito, 3 verse 9 hanggang 10. Sabi niya po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng inyong mga kayamanan at mula sa inyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan, nang inumin ay hindi na matutuyuan. Kaya yun, alam niyo po sa ating mga pananalapi, di ba po, dapat po natin parangalan ng ating Panginoon na hindi po mawawala ang Panginoon sa pananalapi na dumarating sa ating mga kamay. Di ba po? Kaya yun, ang mahalaga po dito, na pagkaman po, siyempre, may dumarating sa ating mga blessing, mga pagpapala, ay hindi po nawawala ang Panginoon. Di ba po? Bilang sa pagtatapat natin sa ating Panginoon at pinaparangalan natin ang ating Panginoon, higit sa lahat, sa ating mga buhay na lagi po natin parangalan ang ating Panginoon. Kaya yun, alam nyo po, sa ating Panginoon, ang tinitingnan niya lang po sa atin ay yung magtapat sa
pagbibigay. Di ba po? Kaya yun, sabi niya po dito sa verse 10, sabi niya po sa gayon, kamalig mo ay lagi nangaapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. O di ba po? Sa pagtatapat pala natin ay hindi po talaga tayo hayaan ng Panginoon na mawalan tayo lahat. Lahat. Kung Jesus may life, dahil kung Jesus may life talaga, buhay na po natin ang magbibigay sa Panginoon natin na lagi pong tapat, na may katapatan. Di ba po? Kaya yun sa ating mga buhay, pinapaalala lang po dito sa Biblia po ang salita nito, hindi po ako, Biblia po. Yun, salamat po sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, na talagang patuloy po natin ito unawain at lakaran ang kayong mga sinasabi na magiging tapat po tayo sa pagbibigay. At maging ang ating buhay, iba po, ito po ang pinakamahalaga na handog para sa Kanya. Iba po, ang ihandog natin ang ating mga buhay sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa Panginoon. Kaya yun, alam niyo po, sa pagbibigay talagang bigayan po ito ng pagtatapat sa Kanya, di ba po? Kasi yun po ang nais ng Diyos, ang magiging tapat tayo sa pagbibigay sa Kanya, di ba po? Kaya yun, sa ating mga pastora, dadako din po tayo sa Galatia, chapter 6, verse 6. Sabi niya po dito, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Di ba po, ayan, salita po ito ng Panginoon, na talagang ang mga nagtuturo sa atin, dapat lang po natin bahaginan. Kung ano man po yung meron sa atin, di ba po? Kahit ano meron sa atin, basta ang ating tagapagturo, huwag po natin pagdamutan. Patuloy din po natin bahaginan, ano man po meron. Di ba po? Kaya yun po ang nararapat na siya man din po ay handugan. Kaya yun, salamat po sa ating mga pastora na talagang binigay po ng Diyos para sa atin, na tagapanguna na mamahala sa ating lahat, na mahusay mamahala. Di ba po? Kaya yun, salamat po sa buhay natin mga pastora na kung hindi po dahil sa Kanya, wala po tayo dito ngayon. Hindi po tayo nakakakilala sa Panginoon at wala po tayo nalalaman sa Biblia na ito. Di ba po? Sa buhay ko, talagang lubos po ako nagpapasalamat sa buhay na ating mga pastora na talagang binigay niya po siya sa atin. Sa akin, di ba po? Na ako man din sa tanda ko na to, talagang salamat talaga sa Panginoon. Kaya yun, salamat po sa buhay po natin mga pastora na dapat lang po natin ay pahalagan din po ang kanyang buhay na lagi po siya kasama sa ating mga panalangin. Di ba po? Kasi ang panalangin talaga napaka-very powerful po yun sa ating mga buhay at sa ating lahat. Di ba po? Kaya yun, sa ating lahat, maraming salamat at patuloy po tayo pagpalain at patuloy po tayo na magbigay. Diba po? Mayroon po dyan tayo sa Puri, mag-give, mag-isa sa Luzano, at saka sa mission. Yun po. Sa mission, kailangan din po yan. Dahil sa mission na yan, yun po ay nagagamit sa mga pamasahe o kaya panggasolina. Diba? Yun, sa Luzano, kailangan din po yan. Lalo na po itong March 1, na saan na, ano naman po natin, bananaponan, yun po ay magagamit din po yan. Ang salo-salo. Kaya yun, patuloy po tayo magbigay.
kapatid na patuloy